Yung sinabi ni VP Sara na sana matuloy. Kasi kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, hindi mo ba sabi ko sa inyo, ang ginagawa nilang paninira kay Leysa, ang pagsampa nila ng impeachment kahit na walang ebidensya. Ang layunin talaga noon ay hindi na siya makatakbo sa halalan. Nakikita siguro ng mga gumuhit ng script ng nobela upang sirayan ang mga mukhang delikado sila sa Senado. Kasi, pag nanalo siya sa Senado, di tuloy ang kandidatura niya. Pinawi ng Commission on Elections o COMELEC ang anumang agam-agam sa nalalapit na 2028 presidential elections matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ipagdarasal niyang matuloy ang halalan. Narito ang balita ni Aaron Rojas. Kasunod ito ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, nga kung sinabi niyang ipagdarasal niya na maging maayos, mapayapa at matuloy ang presidential election sa 2028. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala dapat ikabahala ang publiko dahil tiyak na matutuloy ang halalan. Sa katotohanan po, kami po ay nasa mga 50% to 60% na rin na preparasyon para sa 2028 election. Next week nga po, present na namin yung terms of reference. Ayon kay Garcia, kabilang sa preparasyon ng COMELEC ang pag-aaral sa mga teknolohiyang gagamitin para sa automated elections. Noong nakaraang linggo, nagsagawa na rin ang COMELEC ng online vendors fair na dinaluhan ng mga lokal at international technology provider. Nauna nang ipinagpaliban ang physical vendors fair dahil sa deklarasyon ng National Energy Emergency. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang naturang hakbang upang makabuo ng terms of reference o guidelines para sa mga election technologies na gagamitin sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, walang duda na magaganap ang 2028 elections dahil nakasaad ito sa 1987 Constitution. Sadyang tayo po'y be-eleksyon. Sure na sure po sa 2028 sapagkat yan po'y nakalagay sa ating saligang batas. Ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Matatandaan na una nang sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda na 2 taon bago ang mismong halalan ay nagsimula na ang kanilang paghahanda. Ngayong taon sisimulan na ang procurement process para sa transmission system, overseas voting at counting system na nakapaloob sa 2026 budget. Habang sa 2027 naman, planong kunin ang automated counting machines bilang bahagi ng national budget. Ayon sa poll body, magiging maayos, automated at kapanipaniwala ang susunod na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. And po, attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Alam niyo, yung sinabi ni VP Sara na sana matuloy. Kasi kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, hindi mo ba sabi ko sa inyo, ang ginagawa nilang paninira kay Leysa, ang pagsampa nila ng impeachment kahit na walang ebidensya. Ang layunin talaga noon ay hindi na siya makatakbo sa halalan. Nakikita siguro ng mga gumuhit ng script ng nobela upang sirayan ang mga mukhang delikado sila sa Senado. Kasi, pag nanalo siya sa Senado, di tuloy ang kandidatura niya. Paano mo mapapahinto ang kandidatura ni Inday Sara? Hindi, walang eleksyon. Hindi ba? Paano gagawin na walang eleksyon? Kung nagagawa nila yung pag-arrestong illegal kay Presidente Duterte, kung nagagawa nila ang pagsalakay sa POJC, labag sa batas, labag sa konstitusyon, kung nagagawa nila ang pagnanakaw ng pera ng bayan, kung nagagawa nila ang paglapastangan, pagsira sa karapatan ng VP Sara at ang panglalait sa kanya. Hindi po ba, hindi malayo na baka para magkaroon ng walang pagtakbo ni VP Sara dahil mas siguradong mananalo yan pag pinatakbo. Di ba? There is probability na baka
biglang walang eleksyon. Oh, paano niya gagawin? Aba, kaya na sinabi natin, kung nagawa niya nga lahat ng paglabag, hindi malayo na marami yung paraan. Kaya nagbibigay lamang ng pahayag ng pangamba si BP Sara. Hindi dahil sa hindi ito matutuloy dahil ang saligang batas ay nakatakda na walang dahilan maliban doon sa mga merong karahasan. O yun, ano, hindi matutuloy isang alaala sa isang lugar kung merong karahasan na makakaapekto sa halalan. Paano kung biglang may violence on the day of the election or even prior, immediately prior. Hindi ba? Hindi natin malaman kung sino ang maghahasik ng lagim at karahasan. Hindi ba option yon? Pag yan ang ginawa, anong gagawin ng gobyerno? O hindi siyempre, magdideklara sila ng emergency. Pwedeng, dahil nga sinasabi ng batas, pag naapektuhan ang magiging resulta ng halalan dahil sa karahasan, dahil sa unrest, dahil sa gulo, walang eleksyon. Di ba? So, yun ang ibig sabihin, yun ang context sa mga pahayag at sa pangamba ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. At samantala, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni Manasseh Carpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa korte, walang jurisdiksyon ng RTC upang makialam sa kapangyarihan ng House of Representatives kaugnay ng impeachment dahil ito ay nakasaad sa konstitusyon. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan para sa writ of preliminary injunction laban kina Speaker Faustino D. III, House Justice Committee Chairperson Hervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Binigyan din ng korte na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na simulan ng impeachment cases at bahagi ng kanilang otoridad ang pag-issue ng subpoena at paghingi ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon. Ayon pa sa RTC, ang mga miyembro ng House Justice Committee ay legal na gumaganap ng kanilang tungkulin kaya't hindi sila maaaring pigilan sa pamamagitan ng injunction o prohibition. Tinanggihan din ng korte ang paggamit ng mga ulat sa pahayagan at YouTube videos bilang ebidensya dahil itinuturing itong hearsay. Dagdag pa ng korte, dapat sanay sa Korte Suprema inihain ang kaso dahil ang mga respondents ay kabilang sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Ano po masabi niyo dito, Attorney? Mukhang may contradiction naman nung sinasabi ng hukuman. Sinasabi niya wala siyang jurisdiction, pero nag-rule na siya doon sa petisyon. Sinasabi niya na ganito, ganyan, ganyan. Sa lahat naman ng walang jurisdiction, nag-rule ka na. Sabi mo, dapat sa Korte Suprema. O di sana sinabi mo lang, dismiss for lack of jurisdiction because so-and-so is the exclusive jurisdiction on the matter. Di tapos na. Bakit nag-rule ka pa ng doon sa petisyon nila mismo? Parang sinasabi mo may jurisdiction ka. Yan, malinaw, Attorney. Samantala,